Iniulat na hinarang at hinuli umano ng US Navy ang dalawang Chinese fishing vessels at sinabi na iligal umano ang presensya nito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi sa pahayag ng US Navy na sinubukan umano nilang payuhan ang mga Chinese na umalis ngunit pumalag umano ang mga ito at sinabihan ang US Navy na sila dapat ang umalis sa lugar dahil nasa loob sila ng teritoryo ng China. Pinagsabihan din umano ang US Navy na dapat silang sumunod sa international na batas at nagbanta na kung hindi ito aalis sa lugar ay mapipilitan silang tawagan ang Chinese Navy at Coast Guard. Ngunit hindi natinag ang US Navy at nag-deploy ito ng dalawang inflatable boat upang salakayin at hulihin ang mga Chinese. Agad namang pumalag ang Foreign Ministry ng China at sinabi na wala umanong karapatan ang US Navy na hulihin ang mga mangingisda nito. Ito ay sa gitna ng napaulat na presensya ng mga Chinese vessel sa mga pinagtatalunang lugar sa West Philippine Sea, habang nangako naman ang Philippine Coast Guard na patuloy nilang ilalantad ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Nauna nang nireport ng PCG ng dalawang barko nito ay patuloy na sinusundan, hinaharas at hinaharangan ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga ginagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ibinunyag din ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na namataan nito ang humigit kumulang 50 Chinese military at fishing vessel sa paligid ng Iroquois Reef at Sabina Shoal. Sinabi ni PCG Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita para sa task force ng gobyerno sa West Philippine Sea, ng 48 sa mga ito ay mga Chinese Maritime Militia vessel, 3 barko ng China Coast Guard at 2 barko mula sa People's Liberation Army Navy. Sinabi niya sa isang interview na naniniwala ang PCG ng presensya at pagkukumpulan ng mga Chinese ay naglalayong sakupin ang mga nasabing lugar. Anya, ang Iroquois Reef at Sabina Shoal ay parehong matatagpuan sa katimugang bahagi ng Recto Bank na kung saan mayroong maraming service contract para sa oil exploration. Sa kasalukuyan, ang estratehiya ng PCG ay ilantad ang mga agresibong aksyon ng China na kung saan sinabi ni Tariela na napaka-epektibo. Ito ay isa umanong pamamaraan upang matiyak na ang agresibong pag-uugali ng Beijing at mga pananakot nito ay pupunahin ng international community. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na binalaan umano ng Chinese Coast Guard ang Armed Forces of the Philippines tungkol sa patuloy na pagdideploy nito ng mga sundalo sa Ayungin Shoal gamit ang mga barko ng Philippine Navy at Coast Guard. Sinabi ng Chinese Coast Guard na posible umano silang gumamit ng kung patuloy na magpapadala ang sandatahang lakas ng mga sundalo sa Ayungin Shoal at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Iginiit ng Chinese Coast Guard na mga ginagawang aksyon ng Philippine military ay isa umunong paglabag sa batas ng kanilang bansa at handa silang magsagawa ng law enforcement activity sa lugar upang mapigilan ang iligal na panghihimasok sa kanilang teritoryo. Sinabi rin ng CCG na wala umanong karapatan ang gobyerno ng Pilipinas na magsagawa ng maritime patrol sa South China Sea, lalong-lalo na ang pagdideploy nito ng mga sundalo sa loob ng teritoryo ng China. Iniulat ito matapos nagpahayag ng pagkabahala ang Secretary of Defense ng Estados Unidos tungkol sa ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nagpahayag ng kanyang pagkabahala tungkol sa agresibo at mapanganib na pag-uugali ng China
sa ginawa nitong pakikipag-usap kay Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro ayon sa isang dokumentong inilabas ng Pentagon. Ayon sa dokumento, nabanggit na nababahala siya sa mga ginagawang agresibong aksyon ng People's Republic of China laban sa mga barko ng Pilipinas na nag-ooperate ng maayos at naaayon sa batas sa West Philippine Sea, partikular na sa Second Thomas o Ayungin Shoal. Sinabi ng Philippine Coast Guard na 2 barko ng Chinese Coast Guard ang gumawa ng isang mapanganib na maneuver na maaari umanong magdulot ng banggaan sa mga barko ng PCG na kung saan ay tumulong sa resupply mission ng AFP malapit sa Ayungin Shoal. Sa kanyang pakikipag-usap kay Teodoro, binigyang diin ang matatag na alyansa ng Estados Unidos sa Pilipinas at sinabi niya na sakop ng Mutual Defense Treaty ang mga public vessel, aircraft at armed forces ng Pilipinas, pati na ang Coast Guard nito sa Pasipiko o saan man sa South China Sea. Idinagdag nito na muling pinagtibay ni Teodoro ang kanilang commitment na ipagpatuloy ang pagtataguyod ng rules-based order at suportahan ang kabuhayan ng mga local fishing communities ng bansa na umaasa sa South China Sea alinsunod sa naging ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016.